So ang vlog pala natin ngayon mga ka-farming ay tuturo natin kung paano ba maiwasan na lagnatin ang bagong panganak na inahing baboy at na maubos ko dito mga ka-farming. So sa unang araw mga ka-farming magbigay ako. So hello mga ka-farming. So nandito na namin yung ka-green no. So magandang araw. So sa Bisaya pa mayong adlaw no. So nandito pala tayo ngayon sa ating babuyan at nagligo tayo mga ka-farming sa kanila. Dahil medyo mainit ang panahon ngayon mga ka-farming. So mas maganda mga ka-farming kapag mainit ang panahon ay ugaliing paliguan lalo na sa mga patiner dahil ang feeds mga ka-farming ay mainit sa kanilang katawan. Mas maganda para hindi sila ma-stress ay paliguan nyo sila parati. Kahit mayroon silang swimming pool dyan, so basahin pa rin natin yung kanilang katawan. So yan, tingnan nyo. Yan ay malapit na nating ibenta mga ka-farming. So ang vlog pala natin ngayon mga ka-farming ay tuturo natin kung paano ba maiwasan na lagnatin ang bagong panganak na inahing baboy. So i-share ko sa inyo yung mga gamot natin at yung mga vitamins natin. So itong ipapakita ko na mga vitamins ay hindi ito sponsored. So ito lang talaga yung ginagamit natin, ibinibigay sa ating mga alaga no? So i-share ko sa inyo para kayo din ay matuto. So disclaimer lang ni mga farming, so base lang talaga ito sa ating experience. So mumusta lang sa kunin yung mga farming no. So nasasabi ko sa inyo na yan, patuloy pa rin tayo no, nag-vlog kahit pa minsan-minsan na lang. So panagsan lang mga farming no, dahil wala mga nangyayari sa ating Facebook. So sa bago pa lang nag-vlog dyan, so patuloy lang. Dahil sabi ng mga vlogger, kapag patuloy ka lang, huwag kang hihinto, baka matanggap na tayo dito sa social media. So patuloy lang, kahit ako 2 years na pero patuloy pa rin kahit walang nangyari, kahit medyo sayang yung panahon sa pag-edit tapos sa pag-video. So padayon lang kita no. So patuloy lang tayo no. So yan. At nanganak na pala yung mga inahin natin, yung dalawa nating inahin. So yung anak sana ng isa is yung kinawa natin 10 sana, pero yung dalawa ay hindi para sa atin. So kita na sana yung 10 pero kanabitang subugsa ka, kanabitang nagdahom ka na imo na pero mawara gid ito. So na mga higayon jud na no, na makita na nimo nga mag-ihap na ka ba nga ato siya imuha na. So sa sayo na ba. Pero lisod lagi ning mag-unata nga muna ipon na nato bisag wala pa gyud sakto ba to ka istorya. So 10 sana yung anak ng kinawa pero nalubgan niya or nahigaan. So kahit binantayan pa natin, so binantayan, so di pa rin nakan dahil meron din tayong mga ibang ginagawa no. So sayang dahil malaki yung mga inahin natin, so isang higa lang sa patay agad. So sayang talaga mag-farming. Yung isa naman, so 10 sana yung anak ng ating isang inahin, pero patay na yung isa na lumabas na. So siyam na lang lahat mga farming. So yung isa ay 8 na ang natira, yung isa ay siyam pa mga farming. Sana hindi na malubgan or mahigaan no. Dahil sayang mga farming dahil may presyo ang biik ngayon mga farming, medyo mahal na mga farming. Nasa dito sa amin, basta maganda yung mga biik sa 4,000, kapag medyo maliliit is 3,500 mga ka-farming. So depende na yun sa nagbaligya or sa tag-iya kung pila ang baligya, pero mas mataas na talaga ngayon dahil mataas na din ang kuha ng baboy ng mga ka-farming. So nasa mga 190, 200 to 210, so depende sa mga buyer mga ka-farming. So sa inyong lugar magkano na ba? So comment lang dyan sa baba kapag yung presyo ng baboy sa inyong lugar. So yan yung mga patining natin. So ipapakita ko sa inyo yung mga biik natin ng mga ka-farming no. So ito yung mga biik natin no. 6 days na ito mga ka-farming simula ng ipanganak mga ka-farming. So mahaba ang katawan. So ito yung inahin natin na pang kaupat o pang-apat na niya na panganak mga ka-farming. So siyam lahat. So ito yung iba. So yan, 6 days old. Inject na tayo ng iron sa kanilang mga farming. So yan. As dito naman sa kabila, ito naman yung ating kinawa. So
ito yung 8. So 10 sana ito. So nasasabi ko sa inyo, kapag hindi talaga para sa inyo ay mawala talaga yan sa inyo. So, sana hindi na madagdagan mga ka-farming dahil sayang talaga. So ito yung mga beak niya, hindi masyadong mahaba ang katawan dahil yung ina ay hindi din mahaba ang katawan. Pero kagandahan nito na klase na baboy ay kahit hindi siya masyadong mahaba pero maganda ang katawan niya. Kumbaga masulon. O, tingnan nyo yung beak niya. Ayan. Ito naman yung so medyo hugaw, madumi dahil iniwasan pa natin silang paliguan. So 10 days na ito mga ka-farming, mas una itong nanganak mga ka-farming. So dito naman, ito naman yung malapit na nating ibenta. So bali, kini sila mga ka-farming, magkapatid sila sa ating kinawa. So yung ina dito is yung na-vlog ko na namatay dahil sa tetanus mga ka-farming. So tingnan nyo. So pasok tayo sa kulungan. Yan. Pinapaliguan natin sila ngayon mga farming dahil medyo mainit ang panahon. Tingnan nyo. So para maibsan ang init sa kanilang katawan. So ito, tingnan nyo yung lahin lang. Hindi masyadong mahaba ang katawan pero tingnan nyo. Sobrang lapad. So matatayuin natin mga farming. Tingnan nyo. Ang ganda ng likod. So yan, hanggang doon. So kita ko sa inyo. Yan. Yan yung yan o. So yan. Yan sila lahat, no? So ang ganda ng kanyang bandang likuran. Tingnan nyo. Yan, lalaki. So yan. So 3 months and 7 days ito. Simula noong 45 days. At tsamba tayo ngayon mga farming dahil medyo mataas talaga ang kuha ng baboy. So yan. Yung mga alaga natin dito, no? So ayan mga ka-farming, no? So ayan, nakita nyo na yung mga alaga natin dito, no? Yung mga bago natin biik, no? So ipakita ko na sa inyo yung mga gamot natin sa ating inahin na bagong panganak. So una-una mga ka-farming, ang importante talaga para maiwasan ang lagnat ng inyong baboy ay ito, tingnan nyo. Yan. Tingnan nyo mga ka-farming. Yan, tingnan nyo. Klaro ba nyo mga ka-farming? Tingnan nyo. Ito ay Biogesic, no? So, yan, tingnan nyo rin ng kuko, sobrang dumi. So, ganyan yung mga kuko ng mga farmers. So, shout out mga farmers dyan. So, dito mga ka-farming, bali 4 na maubos ko dito mga ka-farming. So, sa unang araw mga ka-farming, magbigay ako ng 2. So, isa sa umaga at isa sa hapon. At kinabukasan, isa na lang mga ka-farming, isa na lang sa isang araw. Pangatlong araw is isa. So 4 lahat ang yung maubos mga ka-farming. So dito naman mga ka-farming ay ito. Yan, kita nyo? Yan, tingnan nyo. So amubak mga ka-farming. So amok sisilin mga ka-farming para maiwasan nyo ang pagka-infeksyon sa inyong mga alagang inahin. So sa akin dito mga ka-farming, 4 din yung maubos ko. So sa unang araw mga ka-farming, 2 din yung ibinibigay ko mga ka-farming. So isa sa umaga at isa sa hapon mga ka-farming. So ito yung paraan ko mga ka-farming kapag meron akong inahin na bagong panganak. So ipakita ko naman yung mga vitamins natin mga ka-farming. So ito mga ka-farming, hindi talaga ito sponsor ha. So swerte ito sa mga may-ari ng mga vitamins na ito mga ka-farming. Dahil i-promote na ito ang ilang produkto, no. So kung sponsor sila sa ato, so salamat na para malibre. Bitaw joke lang na mga ka-farming. So ito pala yung vitamins natin. Tingnan nyo. Kagandahan dito, lahat ito mga ka-farming sa biik, sa mga malaking baboy, sa inyong inahin. So mas maganda na magbigay kayo dito mga ka-farming. Kaya naani siya, meron siyang multivitamins, mineral, B-complex, electrolyte, ug amino acid mga ka-farming, ug probiotic. So yan.
Ito yun. Bitmin Pro mga ka-farming. So yan. Bitmin Pro. Bitmin Pro. Baka naman dyan. At para madami ang gatas ng inyong inahin. So nagbigay din ako ng yan. Kita nyo mga ka-farming? Sisikal. So yan. So isang kutsara lang everyday ang aking ibibigay sa kanila mga ka-farming. Yan. Para mas maganda ang inyong mga biik at malaki, malulusog mga ka-farming at di sakitin. So yun, ito yung mga gamot natin, tingnan nyo. Yan, nagkabali-bali na mga Bitmin Pros. Sisikal sa gamot naman ay yan, amubak o para malikayan mo ang hilanat. Yan, Biogesic mga ka-farming. So yan, nasa sa inyo mga ka-farming kung susubukan nyo, lalo na sa mga bago pa lang nagsimula sa pag-alaga ng baboy. So sa sunod pala natin na vlog mga ka-farming, so ipakita ko sa inyo yung paano ito gamitin mga ka-farming sa mga linagnat na mga baboy. So paano ito tunawin, paano ito ibigay sa mga malalaki na. So ipakita ko sa inyo at i-share ko din sa inyo yung mga ka-farming yung baboy ninyo na matamlay kumain tapos nanghihina, walang ganang kumain. So yan, anong mga gamot dun. At meron din tayo bagong natuklasan mga ka-farming na gamot na epektibo talaga mga ka-farming. Nasasabi ko na epektibo talaga dahil kapag naibigay mo na mga ilang oras lang, maulian na gid sa mga ka-farming, malunas na gid. So i-share ko yun sa inyo sa sunod natin na vlog. So abang-abang lang mga ka-farming. So yan. So hanggang dito lang, no? Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo na lang kalimutan mag-follow sa ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. So ayan, thank you for watching. Bye-bye!